So, turuan ko ngayon gumamit ng pen tool. So, ito yung pen tool. Click lang natin yan. Then, ganito lang. Pagka sa pen tool naman, ang gagawin, kiklik mo lang yung mga part na sa tingin mo dapat meron doong nodes or yung tinatawag na parang kanto or markers. So, ito yung ginagawa ko ngayon. So, click lang doon sa mga important parts na kung saan magkakaroon ng bend or changes sa shape. Yan. So, ang gagawin natin dito, babakatin natin tong logo ng Apple. Yan. So, kiniklik ko lang kung saan dapat magkaroon ng mga bends or yung mga node para mas maging tama yung hugis. Pagka gumagamit ka ng pen tool, hindi naman kailangan na bawat kanto, bawat bend, bawat curves ay merong nodes na tinatawag o yung mga square na malilit na yun na ginagawa ng pen. Kasi habang dumadami yun, lalong nagiging magaspang yung itsura. Minsan nagiging magaspang yung itsura lalo na pag hindi maganda yung pagkaka-curve. Ngayon, i-control A natin sa keyboard. Masiselect lahat ngayon ng square kamukha nangyari. Nakiklik natin to, yung icon na yan. Ang mangyayari dyan, mahihila natin ngayon yung mga lines. Ngayon, pagka naklik na natin yan, pwede na natin yung hilahin itong mga lines. So, kiklik mo lang, tapos drag mo. Kailangan, dyan magsisimulang maibakat ng maayos yung shape ng Apple na logo. So, ginagamit natin ng pen tool pagka nagte-trace tayo ng mga logo. Kaya kahit yung mga letters na hindi natin alam yung font, pwede nating i-trace gamit ang pen tool. Ang maganda sa pen tool, kung mas matyaga ka mag-trace, mas maganda yung kalalabasan. Nga lang, medyo time consuming siya dahil pag maraming detalye, walang shortcuts kasi kailangan talagang iisa-isahin mo yung pagtitrace. Yan, so, yan, ginagawa natin. Pagka highlight natin tong square na to, lilitaw yung mga arrows na yun. Pwede rin natin yung hilahin or pahabain, paiksiin, or i-up and down, kahit anong gawin nating hila dyan, mas mapapasunod natin yung curve ng mga lines. Pagka yung line mismo ang kinlik natin, kamukha to, hihilahin natin, na gagalaw natin siya. Ayan, so click natin, halimbawa, magagalaw siya. So, ang pagpa-practice, ang ano lang naman, ang pen tool, kailangan nadadaan naman niya sa practice para mas mabilis kang matutong mag-trace. So, ayan. Yan, kamukha niyan. Nagiging, pakonti-konti, nagiging shape na niya yung logo ng Apple. Yan, so, pagka kamukha niyan, para mas accurate yung trace, mas maganda pag naka-zoom in ka para nakikita mo kung tumatapat ba ng maayos doon sa shape or kung hindi. Pagka kasi naka-zoom out ka o malayo yung view mo doon sa image, baka hindi mo mapansin, hindi pala nakatapat ng maayos yung lines na ginagawa. Okay, so okay na tayo doon sa Apple. Pwede naman na siguro nating i-trace yung pinaka dahon niya. So, check natin sa wireframe view. So, mukhang okay naman siya. Adjust natin ng konti itong sa may bandang gilid. Ayan. Highlight lang natin. Ang shape tool ang ginagamit natin habang hinihila yung mga yan. Shape tool. Nga pala, hindi na tayo naka-pen tool. Kanina pa, shape tool lang yan. Yun yung ginagamit kasi para mahila ang mga nodes or yung mga malilit na square. So, ngayon, balik tayo sa pen tool. Maggawa tayo ngayon ng dahon. I-trace natin tong dahon. So, ayan, titrace natin isa-isa. Kung mapansin nyo, konti lang yung ginamit natin na kanto o yung nodes. Kasi yung dahon naman, halos ang kanto lang niya, isa sa dulo, sa taas, isa sa baba. Ginawa ko lang 3 para magkaroon ng space sa loob. So, ayan. Control A ulit natin sa keyboard para ma-select lahat. Pinutin natin Control A. Ayan, so Control A lang tayo. Or, yan, pwede yan. Habang naka-shape tool, i-highlight lang natin. Masiselect natin lahat ng nodes. Pag naka-highlight na, click lang ulit natin. Itong nasa taas, yan. Click natin yan. Ngayon, habang naka-shape tool, pwede na nating hilahin. So, hilahin lang natin yan. Okay. Pwesto natin. Tapos, ito sa baba.
Ayan. At ito pang isa. So, ganun lang siya. So, halos tapos na. Ganun lang. Basta practicein nyo lang. Practice lang paulit-ulit hanggang para maging mabilis mag-trace. Kailangan detalya. Pagka nagtitrace na medyo meticuloso tayo kasi yung shape kailangan maganda pagka logo. Yan. Kaya yun yung sandali lang ba't pen tool lang ginagamit natin, hindi trace bitmap, lalo na pag malabo yung image. Hindi kayang i-trace bitmap ng accurate. So yan, so nakagawa na tayo ng version ng Apple logo na vectorized mula sa isang JPEG copy.